Ayan, hello and good morning. So this is a quick introductory course tungkol sa tamang pag-aabono at pagpapataas ng ani. So ito siya ay science and technology and hindi magic. Before you use our product and our technology, it would be best kung naiintindihan mo kung paano nga ba gumagana yung tamang pag-aabono. Kasi itong product natin and technology ay hindi naman siya yung tipo ng product lang na nangangako tapos without prior understanding talaga kung paano nga ba yung pag-aabono or paano siya gumagana. Kapag ikaw ay merong understanding, alam mo rin sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo, no? Meron kang clarity doon sa proseso. Hindi yung tipo na ikaw gagamit ka ng abono and then magiging product dependent ka lang kasi gumamit ka dahil meron lang nagsabi sa'yo. Ngayon, later on, hindi naman pala gagana sa'yo, no? So, wala kang assurance kung gagana siya or hindi. This one, mas maiintindihan mo kung para saan siya, ano yung gamit, mas klaro, and back to ng science and technology. Hindi lang siya basta pachamba-chamba, hindi lang siya nangangako, kundi meron talagang siyensya and exact science behind kung paano siya nag-work. And maganda rin to for you to have a deeper understanding paano nga ba or ano nga ba yung nangyayari sa crops mo at ano yung pwedeng gawin mo para mapataas yung ani mo. So, hindi lang to tungkol dun sa product, but of course, you can also get value from it, understanding more about crops na tanim mo and bakit mababa at saka paano mo mapapataas yung ani mo. Okay? Let's start now with the presentation. Okay, so itong technology na to is nakabase siya sa Unlad Saka technology. So ano ba yung Unlad Saka technology? So yung Unlad Saka technology, proud Filipino invention and technology na nanalo noong 1997 ng Most Outstanding Invention ng DOST or Department of Science and Technology ng Filipino Inventor Society and nanalo rin ng Gold Medal Award sa WIPO or World Intellectual Property Organization ng UN sa Geneva, Switzerland. No? So, anong ibig sabihin nito? No? Ibig sabihin na to, itong technology na ito at itong understanding ng fertilization ay nanalo at naparangalan siya na pinakamagaling na invention ng time na yon. Imaginein mo sa dinami-dami ng mga invention, sa dinami-dami ng mga inventor worldwide, ito yung nagtap. Ito yung pinakamagaling na invention. Itong discovery na to, itong invention na to, siya yung nanalo. Siya yung pinakamagaling nung time na yon. Hindi lang ng isa, hindi lang ng dalawa, kundi tatlong malalaking mga organizations. Yung DOST, Department of Science and Technology, yung Filipino Inventor Society, ito yung organization ng lahat ng mga legit na inventor sa Philippines. And Gold Medal Award din siya, no, ng World Intellectual Property Organization. Ito yung namamahala sa lahat ng mga imbensyon sa buong mundo. Ito yung organization na namamahala. So imagine niyo, ganito kagaling tong technology na to. And yan, no, yan yung picture ng gold medal, no. And isa sa mga awards, no. Yan nakalagay dyan. Nanalo din siya ng National Volunteers Award ng NEDA. Naparangalan siya ng government natin ng NEDA. Sa dinami-dami ulit ng mga organization, siya yung naparangalan kasi malaki yung naging impact ng technology niya sa buhay ng mga farmers. Specifically, yung mga gumamit ng technology para mapataas yung ani nila. Malaki yung naging impact nito sa agriculture. Matatandaan nyo po na nung mga taon before 2002, yung mga 1997, no, years na yan mula pa noon, no. Kasi hindi naman ibig sabihin na 1997 yung unang award, 1997 na invento. No, hindi. Matagal na po, no. Kung matatandaan nyo po, ang Philippines nung time na yon ay isa or ang nangunguna sa agriculture sa buong Southeast Asia. Number 1. We are very proud of that. And napakadaming farmers ang magagaling, ang lalaki nung inaani. I want you to create your own conclusion kung bakit. I'm not saying na ito lang yung technology at that time, pero hindi man nanalo to ng National Volunteers Award. Nagbigay siya ng malaking impact para mapataas yung ani ng mga farmers. Ginamit siya ng
ng mga malalaking corporations natin na nag-export ng agricultural product specifically sa Mindanao kasi nandun yung mga export companies natin eh. And hindi madaling makapasok sa mga companies na yan. Katakot-takot na testing ang kailangan gawin para makapasok at maging trusted product. Bakit? Kasi mga export po yan eh, mga class A. Itong picture po na ito sa Cuangco Farms to sa Mindanao na isa sa mga number 1 na exporter natin ng mangga. Ayan. Yan yung inventor, yung kanina, yung naka-orange. Yan. Siya yan. Ayan o. Ayan. Sa Cuangco Farms. And naging technician pa talaga. Naging agricultural technician ni Danding Cuangco, yung inventor. And nung time po na yan, tandaan nyo, San Miguel po si Danding Cuangco. Ngayon, yung mga iba na mga pictures, hindi ko na po ipapakita kasi syempre kapag pinag-usapan natin yung mga malalaking corporations, private po yan eh. Okay, so ito lang yung and hindi na rin ako nakahingi actually ng mga iba pang picture dahil nga private. Sikreto nila yan eh, di ba? Pero yun lang ang gusto kong sabihin. Ito, pwede ko ipakita to kasi naging agricultural technician siya ni Danding Cuangco eh. Pero yung iba, syempre, secret yan, di ba? NDA, mga ganun. So yun, sasabihin ng iba, ay kung talagang totoo yan, gayto ganyan eh, dapat nagipag-partner ng government dyan, gayto ganyan. Actually, nakipag-partner. Kaya nga po naging NEDA award yan eh. Ayan mga ilang pictures yan. Buong Pilipinas po yan. Luzon hanggang Mindanao. Ito sa CLSU po yan. Unlad Saka Technology. Yan, Unlad Saka. Ayan, Unlad Saka sa Sorsogon. Ito, DSWD, Unlad Saka sa Visayas. So, yes, naging partner po ang technology na to ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, ito kasi yung number 1 na question. Kung talagang magaling yung product nyo, technology nyo, ito pinakita ko na nga, award-winning worldwide. Nanalo ng National Volunteers Award, ginagamit ng mga corporations. Pero, tatanungin mo pa rin, kung talagang magaling yung product nyo, yung technology nyo, bakit wala na yan ngayon? Hindi na ginagamit yan. Bakit hindi naman yan kalat? Out of all those partnerships, out of all of those awards, bakit ganun? Ito po sasagutin ko pero hindi ako magdidetalye kasi napaka-sensitive na topic po nito. Pero yung company buhay na buhay. Nakafocus na sila doon. FPA registered. Walang problema. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala na to. Pero buhay to kasi kung hindi to buhay, hindi naman natin ipupush to sa Luzon. Ang sagot po niyan ganito lang. Unang-una kayo po alam nyo mismo. Sino ba talaga yung magaling na inventor na Pinoy na sinuportahan dire-diretso ng gobyerno para lumaki? Magkaiba po kasi yung inventors at saka magkaiba yung mga malalaking kumpanya na may pera. Pangalawa, political will. Ano po bang nangyari? Sabi ko nga sa inyo, nung mga taon, number 1 tayo sa Southeast Asia. Dahil po sa politika. Ano bang nangyari sa agriculture sector natin? Hanggang ngayon, nabagsak na. Hanggang ngayon, ano po bang nangyari? Hindi ba nag-degrade ng nag-degrade? Bakit? Ang problema ba nasa technology? Yung inventors po natin, kahit na sinong inventor, may hirap. Magagaling sila, magagaling invention nila. Pero may hirap lang po sila. Hindi sila milyonaryo, hindi sila bilyonaryo. Kaya nga kahit anong ganda ng mga invention, sino bang yumaman na inventor sa Pilipinas? Kaya na lang po sumagot niyan. Pangalawa. Pangatlong reason. Ang totoo po niyan, bigyan ko po kayo ng halimbawa, Maynila. 'Di ba na-news yan na ang Maynila hindi nakapagbayad ng ilang bilyon dun sa mga pinagkakautangan nila sa basurero, yung trash company. Nasa balita po yan. Hindi lang nangyayari sa Maynila yan. Nangyayari po yan sa napakadaming ahensya ng gobyerno na hindi nababayaran yung mga kumpanya. Kaya na lang po humusga. Pero yun yung mga clues na gusto kong ibigay sa inyo. Kung ano yung reason kung bakit hindi yan napalaganap sa buong Pilipinas. Out of all of those, yun yung sagot. Kung ano yung iisipin mong reason, yun na yun. At hindi ka nagkakamali. Pero sabi ko nga po sa inyo, ayokong mag-dwell dito kasi dito sa topic na part na to dahil syempre hindi naman ito yung presentation natin unang-una and pangalawa sensitive topic po ito dahil kasi yung inventor po ako na nagsasalita yung inventor po tito ko so medyo sensitive na topic ng bagay na to. So anyways, going back, yun yung reason pag-usapan na natin yung mismong presentation. Okay, so para mas maintindihan natin, this is the easiest way to describe it, yung technology na to or ang tamang pag-aabono. Tawagin natin or gawin natin siyang analogy sa isang barrel, Ito yung barrel, alam natin yan, pinaglalagyan yan ng wine,
ng kung ano-ano man, ito yung sinaunang drum. Yung tanim mo, papalay man yan or mais, sabihin natin na isa siyang, mamaya malalaman mo kung bakit to, pero magandang analogy to. Ito yung pinakamadaling analogy for that. Para hindi tayo maging sobrang technical. Sabihin natin na ito yung tanim mo, no? Itong barrel na to. Isa siyang vessel or lalagyan, 'di ba? Lalagyan siya ng tubig. Tapos limited siya ng biological capacity. Kapag sinabi mong biological capacity, ito yung capacity ng limits, no, ng isang halaman na makapag-produce. So halimbawa, ang mga inbred na kunyari palay, ano yung mga inbred, yung halimbawa mga RC222, mga RC160, ang biological capacity niyan is hindi siya lumalagpas yung yield niya ng 250 kilograms per hectare. Sample lang yun. Yun yung biological capacity ng mga inbred, yung mga original breeds. Pero yung hybrid, kaya niyang umabot ng lagpas 300 hanggang 400 kung talagang pipilitin mo, no? Kung tutusin, kaya niya. Kasi, inedit na yung genes niya eh. Binago na yung genes niya para makapag-produce ng malalaki. So, kahit na anong pilitin mo sa inbred, anong pilit mo, hindi natataas yan. Hanggang ganun lang yung limit niya. Yun yung capacity niya. Ito yan, ha? Ayan. So, tawagin natin na yung ani is yung tubig. Pag nilagyan mo ng tubig, ito yung capacity niya. Yan, kapag napuno yung tubig. Ito na yung maximum na ani kasi ito lang yung hanggang abot ng biological capacity nung tanim mo. So, iba-iba yung breeds ng crops, no? Halimbawa ito, yung inbred, sabi ko nga, mas maliit siya kasi maliit yung capacity niya. Hindi niya kayang mag-yield ng mataas, pero meron ding hybrid na napakataas ng potential yield niya. Halimbawa, yung NK6414 sa mais. Ang potential yield niyan, umaabot ng 15 tons. Pero si hybrid B, ang hybrid din siya, pero ang potential yield niya nasa 11 tons. Actually, nakasulat naman yan eh. Kung i-check mo yung mga hybrids, nakalagay naman doon kung ilan yung potential yield na tinatawag. So, yun yung sinasabi nating capacity. Hanggang doon lang. Kahit na anong lagay mo ng tubig, hanggang doon lang talaga siya. Ngayon, ito namang mahogany at nara, ito naman yung paghahalin tulad or yung analogy natin kung ano yung difference, halimbawa, ng hybrid A sa hybrid B at saka inbred. Kasi hindi ibig sabihin, porket mataas umani yung hybrid A, hindi ibig sabihin na mas maganda siya sa hybrid B. Kahit na mataas umani yung hybrid A, minsan mas maganda si hybrid B kasi mas akma siya dun sa lugar mo. Mas protektado siya, mas akma siya. Yung genes niya mas drought tolerant, halimbawa. So, hindi ibig sabihin na porket mas malakas yung potential yield ni hybrid A, mas maganda siya. So, babalansihin mo yun. Halimbawa, mas magandang itanim yung 222 dun sa mga palayan na medyo bumabaha. Kasi mas tolerant sa tubig. Kunyari ito, plywood. Si inbred na 222, marine ply. So, ibig sabihin, kahit na mas maliit yung ani ni inbred, kapag bumabaha or bahain yung area, mas magandang magtanim ng 222 kesa sa mahogany at nara, kesa sa hybrid. Kaya nga yung iba, kapag tag-ulan, mas gusto nila yung inbred. Specifically, yung 222, kung patibayan lang din naman yung pag-uusapan. So, yun yung mga differences, no? Hindi porke ang potential yield niya mataas, doon ka sa mataas. May mga pros and cons yan. Yun nga, hindi ka na pwedeng lumagpas kung ano yung biological capacity. Kung lalagpas ka man, rare na nangyayari yun. Yes, it happens. I'm not saying na it doesn't happen. Kasi nga, sa technology na to, meron yung nag 400 plus eh. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. May nag 400 plus sa palay. Lumagpas dun sa capacity. Pero kailangan perfect talaga. Pero it really happens. Rare occasion, it happens kapag tama yung pag-aabono. But it doesn't mean na porket hindi mo ma-reach yun, hindi mataas yung anihin mo. No. As long as tama yung pagtatanim, yung fertilization program mo, you will earn a lot using this technology. And tested na to for more than 30 years na buhay yung company. Award-winning. Nakita nyo lahat, pinakita ko dun sa kanina. Nasa sayo na lang yun, no? Sa dinami-dami ng mga technology na na-try mo na, or kung ayaw mong mag-try ng bago, edi you stay where you are, dun sa mababang ani. It's lang, yung mindset mo is you are innovative. Kasi sa panahon ngayon, napakadami ng nag-innovate, yung farming mo na lang ang hindi. So anyways, going back, no? So we have different hybrids, may mga pros and cons yan. Basta ang importante, ang pinaka-point is, kung ito yung biological limit niya,
yun na yun. Pwede ka lumagpas ng konti on some rare occasions, pero majority, usually ito yan, ganito. Okay, so, ngayon, yung tanim na yan, usually may mga problema yan, di ba? May fungus, may peste, o di kaya may bacterial blight na tinatawag. Isipin natin na ito uod or anay. O nga, no, dapat anay yung nilagay dito. So, anyways, pero, we are applying fungicide, bactericide at saka pesticide, and we can consider that as halimbawa Sulignum. So pinipinturahan natin ng ganyan yung barrel natin para maprotektahan siya. Bakit? Kasi kapag binutas ng peste yan, malalaglag ngayon yung tubig, tutulo siya, lilit yung ani mo kasi yung ani mo yung tubig. So, you are applying this para maprotektahan mo yung ani mo, hindi lumabas yung tubig. Sometimes, gaya nga ng sinabi ko, may mga breeds na matibay sa peste. Halimbawa, sa mais, usually, yung NK, kapag VIP siya, mas matindi yung protection niya sa peste. Ganon din si Decalb, halimbawa. Meron din siyang protection sa peste. Kaya nga, kung titignan mo dito, mas matigas yung hybrid kesa sa plywood. Kasi si hybrid, mahogany at saka nara. So, mas matibay siya sa peste. Kaya minsan, hindi mo na kailangang maglagay nito. All of this sa stage na to ay prerogative naman ng farmer. Dahil syempre, iba-iba yung situation kapag tatama. Kasi ito siya, itong fungus na to, itong pest at saka bacterial blight. Napakalaking contributor niyan is yung panahon. Napaka-situational niyan eh. Prerogative yan ng farmer. And actually, separate yan sa fertilization program. Magkaibang topic yung ganito. Yung sa fungicide, bactericide, pesticide, ibang topic yan. No, kasi hindi siya part ng pag-aabono. Kahit na sabihin mo pa na mas matibay sa peste yung malusog na halaman, it doesn't mean na hindi siya tatamaan. So, it's a different topic. Ngayon, itong barrel na to, mapapansin mo, hati-hati siya, 'di ba? At kapag hiniwa-hiwalay mo yan, ito yan, mga kahoy. Tama, planks of wood. And we can consider this planks of wood na yung pundasyon para umani yung isang halaman. Ito yung pinaka-importante. Yung mga planks na yan. Sorry, nawala ako. Nasaan na yan? Ayan. And we can divide these planks to this. Una is NPK. Ano yung NPK? Ito yung macronutrients. Ito yung traditional na abono na nabibili mo sa agri-supply. Urea, triple 14, amusol, potash. Kung mapapansin mo, may tatlong numbers lagi yan. Sa triple 14 na lang sa complete. Diba? 14, 14, 14. Yung 14, 14, 14 na yun, NPK yun. Nitrogen, phosphorus, at saka potassium. So, ibig sabihin, yung triple 14, 14% na nitrogen, 14% na phosphorus, 14% na potassium. Pag potash naman, diba, usually 0060, walang nitrogen, walang phosphorus, pero may potassium. Yan. So, laging NPK. Ang tawag natin dyan, macronutrients. Bakit macro? Kasi ito yung amount na pinakamalaki na kailangan ng halaman na driver ng ani, ng yield, no? Kaya nga 'di ba bag pag bumibili ka nito. Pero meron ding tayong tinatawag na sunlight at saka water. Una yung water. Siyempre, kailangan mo ng tubig, 'di ba? Pandilig. So, kailangan adequate yung water. Minsan, yung water, you can control, lalo na kung dry season. Kailangan mong magpatubig, kaya mong kontrolin. Pero kapag rainy season, minsan, hindi mo siya kayang kontrolin. Minsan, nakadepende siya sa location. So, it can be controlled or not. If you can control it. Pero kung hindi, you have to strategize. It's either mag-timing, tamang timing. Ganon din sa sunlight. Kailangan ng tamang timing, you have to strategize. Para at least kahit paano, ma-mitigate mo kung ano man yung bagay na hindi mo ma-control. So, halimbawa, ang tag-ulan hindi matatapos ng until December kasi may mga forecast na may bagyo hanggang December. So, bakit ka magtatanim ng mais ng November? Halimbawa lang yun. Kasi mas maganda na iwasan mo ng ilang buwan pero tataas talaga yung ani mo. Or, kung hindi mo talaga maiwasan dahil kailangan sabay-sabay kayo dahil kunyari nasa likod yung palayan mo, no, and ta-timing ka dun sa mga nasa harapan kasi kung hindi, walang dadaanan yung traktora. You have to strategize. Mamimili ka dapat ng breed na itatanim mo. Okay? So, yun. These two here are somewhat controllable and not controllable. So, ito na tayo sa micronutrients. Ito siya, napakalaking
ang driver ng ani nito. Pero hindi mo siya mabibili sa merkado. Pag pumunta ka ng agri-supply, halos wala kang makukuha na kompletong micronutrients. Kasi madami to hindi lang to isa. Kung yung NPK, 3 lang, napakadami ng micronutrients. Iron, molybdenum, boron, madami yan. No? Kung meron ka mang mabibili, pa isa-isa. Kunyari si Yara, meron siyang boron, di ba yung Bortrac? Tapos ibang product na naman yung zinc niya, yung zinc track. No? Pero hindi kompleto, pa isa-isa. It's either nasa sa'yo yun kung gusto mong buuin or hindi. Pero magastos yun. Ayan, so micronutrients. Okay, so lahat yan, pag binuo mo, magiging ganyan. Kapag kompleto yan, dun sa tama niyang ratio and proportion, kunyari, ang kailangan ng isang halaman ay, kunyari lang 100 kilos per hectare ng nitrogen, hindi ibig sabihin na 100 kilos ng boron yung kailangan. So, may ratio and proportion yan para mabuo ito. No? So, pero lahat yan kailangan na meron. Driver yan para sa ani na mataas para ma-maximize mo yung ani mo. Ang problema, itong micronutrients into a traditional farming method or strategy, wala kang gaanong nilalagay na micronutrients. And napakadami niyan. Napakadaming micronutrients na kailangan. Hindi kagaya ng NPK na 3 lang. So, ano mangyari? Pag tinanggal mo to, pag tinanggal mo isa sa mga yan, or halimbawa ito, tinanggal mo, hindi ka nagpatubig. Halimbawa lang, ang mangyari dyan ito, or wait, kunyari ito, tinanggal mo. Or kunyari ito, tinanggal mo. Ito yan. Ang mangyari dyan, ganito. Kahit na magtambak ka ng abono dyan, na NPK, na urea, tambakan mo ng urea, phosphorus yan. Yung ani mo nandito. Bakit? Kasi bungi Bungi. Nakikita mo? Ito yung magandang analogy dito. Bungi yung barrel mo. So, kahit yung ani mo, hindi siya mapupuno. Kung wala kang nilagay na micronutrients or kulang yung micronutrients, aani ka, oo. Pero, kulang. Hindi mo ma-attain yung maximum yield. Hindi mo mapapatas yung ani mo. Yan, ganun din. Kunyari, kompleto yan. Walang patubig. Ganun din, pareho rin. Yan. Kaya nga napakagandang analogy nitong barrel. Ngayon, ang tanong dyan, bakit walang mabibiling micronutrient sa merkado? Kasi originally, ang micronutrient nasa lupa na. Kaso, ang problema, mula pa ng panahon ng lolo mo, nagsasaka na taon-taon. Ubos na po yan. At nakasanayan ng traditional farming natin na hindi naman tayo bumibili ng micronutrients. So, syempre, yung mga agricultural supply, hindi sila magbebenta. Bakit? Hindi naman bibilhin negosyo yan So, ubos na ngayon yung micronutrients. Mula 1960s, ganito yung kadami yung micronutrients sa lupa. Ngayong, ito na, imaginein mo, pag nag-aabono ka nga ng NPK, ng urea, bagbag nga diba? Kada taon, kada cropping, 2-3 beses ka mag-crop, bagbag nga. Itong micronutrient, iilan lang to, konti lang naman to sa lupa. Inubos mo pa, o di wala nang natira. Yung sa ano pa nga lang, bagbag na ano pa kaya tong mga micronutrient na to na hindi mo nilalagyan. So, talagang ubos na yung micronutrients. Ngayon, ito pa, naubos na yung mga micronutrients. Anong nangyari ngayon? Hindi na balance yung lupa. Kasi kailangan ng balance yan. Dahil imbalance na yung lupa, hindi na siya neutral, aasim na ngayon yung lupa mo. Or, papait. Hindi na siya balance wala na yung micronutrient. Kaya nga, di ba? Anong sinasabi lagi? Wala na, depleted na yung lupa. 'Di ba ganun? Maasim na. Pag maasim na, ibig sabihin wala na, pagod na, nakuha mo na. Depleted na, wala nang laman yung lupa mo. Anong tinutukoy doon? Ang tinutukoy po doon micronutrients. Ibig sabihin ubos na yung micronutrients ng lupa mo, kaya na siya maasim kasi hindi siya balanse. Ang asim at pait po, byproduct lang yan. Epekto lang yan ng hindi balancing lupa kasi walang micronutrients. Ngayon, pag maasim na yung lupa or mapait na masyado yung lupa dahil sa imbalance na nga, anong mangyari? Ang mangyari, ayan, mamamatay yung mga good microorganism at mahihirapan ngayon yung ugat na tumubo kasi maasim or mapait. Kapag maasim o mapait, mahihirapan din yung halaman na mag-absorb ng nutrients. Kahit na tambak ka ng abono, kung hindi balance yung lupa mo, mahihirapan. Now, I'm not saying na asim ang problema. Hindi po asim ang problema. Byproduct lang po yung acidity. Sa mga malulusog na forest areas, maasim po ang lupa. Pero malulusog yung forest. Kasi ang issue po niyan ay hindi po ang asim. Byproduct lang po yun. Ang totoong issue po niyan is yung balanse ng lupa.
Pag hindi balanse yung lupa, namamatay din yung mga microorganism na beneficial. Ano yung mga microorganism na yan? Halimbawa po, yung mga nitrogen-fixing bacteria natin, yung mga mycorrhizal fungi natin, yung mga blue-green algae natin. Pag buhay yung lupa, meron yan. Isa po yan dun sa pinakamadaling ebidensya na makikita kapag buhay yung lupa mo. Yung nagbo-blue-green algae. Hindi po green algae ha, yung lumot na nasa kanal, hindi yon. Yung blue-green algae, medyo brownish yung kulay niya. Or minsan medyo blue-green. No, kapag may ganun yung lupa mo, or mayaman sa ganun, ibig sabihin malusog. Kasabay po yun kapag maganda yung lupa. No, kasabay na nangyayari yun. At isa po yun sa ebidensya pag gumamit ng technology natin. Minsan nakikita, minsan hindi siya nakikita pero nararamdaman siya. Kasi ang experience namin personally, dun sa hindi niya nakikita yung blue-green algae pero nararamdaman niya kasi madulas yung lupa. Parang may lumot. And totoo po yun kasi ilang beses kaming nadulas pag pumapasyal kami dun. Ang pinaka-issue po ay imbalance yung lupa. Byproduct lang yung asim. Dahil po dyan, sa lahat ng factors na yan, pababa ngayon yung ani. Mula noon hanggang ngayon, mababa na yung ani. At mababa na talaga ngayon. Ngayon po, pag masyado ka namang nagtambak ng abono, dahil nga may biological limit, kunyari tama lahat, walang problema. Dahil may biological limit, hanggang dyan lang din. Ngayon, pag tambak ka ng tambak, masasayang yung abono mo kasi hindi naman yan i-absorb ng halaman mo. Merong limit yung kayang ma-absorb. Ano yung mangyayari dun sa sobra na tinambak mo sa lupa? It's either magkukos ng imbalance yun, o di kaya pupunta lang siya dun sa mga damo. So, syempre, after mo magtanim, mapapansin mo po yan after mo magpatanim, lalo na kung summer, no? After mo magtanim, after ilang months na nagpapahinga yung lupa, ang lulusog ng saluyot. Ayan, dun na napupunta yun. O di kaya, pag umulan ng malakas, mawash out siya. Maglilich sa lupa. Ayan, so masasayang lang kung hindi rin eksakto yung ilalagay mong abono. Kaya nga kailangan talaga balanse lahat. Tama yung dami ng abono, kumpleto yung micronutrients na ilalagay mo, sapat yung tubig, tsaka yung araw. Tandaan natin na hindi naman pare-pareho yung kailangan ng kada halaman. Ibig sabihin nun, kunyari ganito na yung palay, ito yung kailangan niya na tubig, no, or yung dami ng nutrients. Sa mais, iba din kasi ito, no, mas matakaw kasi sa nutrients yung mais kaysa sa palay, no? So, hindi pwede na kung ano yung dami ng abono na ilalagay mo sa palay, iniisip mo na pareho yun sa dami ng abono na ilalagay mo sa mais kasi magkaiba yan ng requirement. Ganun din sa tubo. Mas matakaw na naman yung tubo, mas madami kang ilalagay dapat na abono. Iba-iba rin kada variety. Halimbawa, mas matakaw ang NK6414 kasi high pop siya. Ano ibig sabihin ng high pop? Mas madami kang kailangang itanim sa isang ektarya at mas okay sa kanyang siksikan kesa sa mga hindi high pop. Mas matakaw talaga sa abono ang mga hybrid kaysa sa mga inbred na palay. So magkakaiba yung kailangan ng kada halaman. Hindi porket ganito kadaming nilagay mo sa palay, i-expect mo na ganito rin ilalagay mo sa mais or sa tubo. Hindi, magkakaiba po yan. At magkakaiba rin yung pangangailangan nila. Ito rin yung sinabi ko kanina. Actually, ang tawag dun is Liebig's Law of the Minimum. Mas pinadali lang natin yung pagpapaliwanag, pero known science po ito sa agriculture. And ito yung NPK mo lang yun. Yung NPK mo is ito nitrogen, potassium, at saka phosphorus. Yung mga zinc, copper, sulfur, mga micronutrients na lahat yan. Yan din yung in-explain ko kanina. Kahit i-google mo, makikita mo yan. It's a really common knowledge na dapat matutunan ng mga farmers. Okay, so pag-usapan natin, bakit importante yung timing? Hindi lang balance, dapat may timing din. Bakit hindi ko na lang itambak lahat ng kailangan na abono sa isang tambakan? Bakit importante yung timing? Ang unang rason bakit importante yung timing ay itong tinatawag nating leaching and runoff. Pag nag-aabono ka at binagsak mo lahat yung abono mo, maaari itong mag-runoff. Ano ibig sabihin ng runoff? So, kunyari pag nagpatubig ka, maaring mag-erode at sumama sa lupa yung abono, and kapag inanod ng tubig yung particles ng lupa ay sasama doon yung abono. Kaya ang nangyayari, lilipat siya dun sa kabila. Kaya minsan kung maganda yung pag-aabono mo, mapapansin mo, pati yung kabilang lote, no, na hindi naman sa'yo, nahahawa dun sa gilid eh. Kasi inaanod yung abono. Kaya para maiwasan ito o mamitigate ito, lalo na kung maulan, ito yung usually na nangyayari. Para mamitigate ito, ang gagawin mo, kailangan mong hatiin sa tamang timing yung pag-aabono mo. Para kung sakali man, mamitigate mo, mabawasan mo yung potentially na lahat ng abono ma-run off at ibibigay
ibibigay mo siya kung kailan siya kailangan ng halaman. Ganon din sa leaching. Pag sinabi nating leaching, ibig sabihin niyan yung abono o yung nutrients nagli-leach o napupunta sa pinakailalim na parte ng lupa. So, lumulusot siya doon. Nagli-leach siya, pumupunta siya doon sa area, lugar na hindi naabot ng ugat. Kapag nangyari yun, hindi ma-absorb yung vitamina at masasayang. Leaching and runoff yung isa sa mga reason kung bakit kailangan mo ng magandang timing. Yung runoff, wala kang magagawa dyan eh. Ang magagawa mo lang talaga dyan is timing. Pero yung leaching, pwede kang gumamit ng mga tinatawag nating stabilizers, no? Yung mga stabilizers na yan, like for example, ang alam ko na pwedeng bilihin na nasa market na stabilizer ng nitrogen is Inosol. Hindi namin pinopromoto sinishare ko lang. Ihahalo mo siya sa urea para hindi siya mag-run off yung nitrogen. Kumapit siya sa lupa. Pero hindi siya mag-leach. Pero possible pa rin na mag-run off siya. Kasi kapag malakas yung agos, lalo na kung tag-ulan, talagang yung soil particles inaanod yan. And hindi mo naman alam kung uulan kinabukasan o mamaya. So yung tamang-tama lang din na kailangan nung halaman sa time na yon. Para kung sakali man na magkaroon ng leaching, pwede kang maglagay ulit ng abono and hindi masasayang yung buong investment mo sa abono. Prerogative mo yun, no? Pero kung sakali man na mapapansin mo na ganun, na mahina yung halaman, kasi kung nagra-run off or leaching, lalo na sa nitrogen, makikita mo yan dahil maninilaw yung halaman mo, ibig sabihin kulang sa nitrogen, nagiging bansot yung halaman mo. So, para maiwasan mo nga yun, kailangan mong hati-hatiin. So, maglalagay ka lang dun sa tamang oras na kailangan ng halaman. Another reason kung bakit napaka-importante ng timing, hindi mo dapat itambak ng minsanan lang, no, or maramihan, ay yung salt burn na tinatawag. So, yung salt burn kasi, yung abono kasi natin, parang asin yan, no? Especially yung potash, no? Yung mga yan, ammonium sulfate, parang asin yan. So, ang asin, alam naman natin na nag-a-absorb siya ng moisture. Hinihigop niya yung moisture sa mga cells. Anong ibig sabihin nun? Kapag naglagay ka ng masyadong maraming asin, mapapaso yung halaman. Kasi ang sobra-sobrang asin, nagkukos siya ng salt burn. Isa rin yun sa reason kung bakit kailangan tuyo nga yung dahon at saka yung tangkay ng halaman pag nagsasabog ka ng abono. Dahil ang reason niyan, yung abono kapag dumikit yan dun sa halaman, nasusunog siya. And kapag nasunog yung halaman or tinamaan siya ng salt burn, ang nangyari, nai-stress siya. And ang highly stressed na halaman, hindi productive. Yan, so hindi productive, ibig sabihin nun, bansot, and yung root structure niya, yung sa ugat, hindi rin ganun magpupush forward kasi nga masyadong maalat yung lupa, hindi siya balanse. And kapag masyadong maalat, madalas hindi rin na-absorb yung nutrients ng maayos. Kaya pag hindi na-absorb, kahit natambak ka ng tambak dyan, dahil tinambakan mo nga ng todo, hindi rin magagamit yung abono na yun, masasayang lang. Kailangan tamang bilang lang din yung gagamitin mo. So kapag balance yung lupa, pati sa asin, magkakaroon niyan ng magandang epekto sa halaman dahil mas maganda yung root structure, mas lalaki siya, gaya nito, di ba yung comparison sa picture, and yung microbes mabubuhay para lalong tumulong sa halaman. Kasi syempre, alam naman natin na yung asin, pumapatay yan ng mga microbes, kaya nga di ba yung daing, nai-store siya ng matagal dahil nilalagay mo ng asin, binababad mo sa asin. Kapag masyadong maalat yung lupa, papatayin niya rin yung mga beneficial microorganisms na nasa ecosystem ng lupa mo. Kaya kailangan balanse. Paano mo siya mababalanse? Una, dapat yung recommendation or yung plano ng pag-aabono, mababa ang salt risk kada step para maiwasan yung salt burn. And pangalawa, pag nag-abono ka, kailangan moist yung lupa. Ibig sabihin nun, magpatubig ka muna, and then pagkatapos mo magpatubig, kapag basa yung lupa, saka ka mag-abono. Nag-abono ka, kailangan din na tuyo yung dahon at tangkay para hindi dumikit doon yung abono sa halaman at hindi masunog or magkaroon ng salt burn or salt stress. Pangatlong reason is yung timing sa growth stages. Iba-iba kasi yung requirement ng halaman depende sa growth stages ng halaman. Pwede nating hatiin sa tatlo yung growth stages. Actually, madami yan, pero kapag ginrupo mo yan, tatlong grupo yan, no? Una is vegetative, pangalawa is flowering,
And pangatlo is green feeling na tinatawag. Kada stage na yan, napaka-importante ng magandang timing at saka ibibigay mo lang kung ano yung kailangan sa stage na yon. Kasi kung hindi tama yung paglalagay mo dun sa stage na yon, maaring magkaroon ng problema. Halimbawa na lang po, sa green feeling or sa flowering, kailangan hindi ka maglalagay or magtatambak na ng nitrogen sa mais o palay. Halimbawa lang po. Pero totoo yun kasi pag naglagay ka ng nitrogen sa later part ng growth stages, ang mangyayari dyan, magfo-focus ngayon yung halaman mo sa paggawa ng dahon dahil pampadahon po ang nitrogen, pampagreen yan eh. Magfo-focus yan ngayon sa paggawa ng dahon. Ang mangyayari, yung focus ng halaman hindi na ngayon nasa pagbubunga, kundi nasa pagdadahon lang. Kaya nga merong mga halaman dyan na akala mo green na green pero konti umani. So kailangan tama po yung ilalagay mong abono, nakadepende sa timing at sa growth stage nung halaman. Yan yung pangatlong reason. So, isa-isahin natin itong growth stages na ito. Alright? So, una is yung sa vegetative state. Sa vegetative stage, no, kailangan ang target mo dito is mas pakapalin yung halaman, yung dahon, mas green siya, mas matangkad, and mas matatag. And lastly, mas matagal yung senescence. Yung senescence, ito yung proseso ng natural na pagdilaw ng dahon dahil tumatanda siya. Tumatanda yung dahon. Kapag mas delay yan, ibig sabihin mas malakas siyang magluto ng pagkain kasi yung green nga, yun yung gumagawa ng photosynthesis or pagluluto ng pagkain ng halaman. Mas makapal, mas dark green. Sa vegetative stage po ito, mas matangkad, no? Kasi kapag mataas yung vegetative or malakas yung vegetative stage mo, mas matangkad yung halaman dahil ibuboost niyan eh. And mas matagal ang senescence. Sobra-sobra ngayon yung paggawa niya ng pagkain. So saan pupunta yung sobra-sobrang pagkain? Ayan, more photosynthesis is more energy stored. Yung energy stored na yan, dito yan pupunta sa mga tangkay. Kaya nga yung malusog na halaman, mas matatangkad siya. Dun sa technology po natin, makikita mo na definitely mas matangkad. Kasi yung sa amin na lang, yung RC222 na tinanim namin, hanggang dibdib yung dahon. Ganun siya katangkad. Yung regular na RC222, hanggang bewang lang. And ang reason yan is dahil mas maraming stored food yung naiimbak sa tangkay, kaya mas tumatangkad siya. Iba po to dun sa mga biostimulant na pipilitin niyang tumangkad yung halaman na kasi kapag pinilit niyang tumangkad, madalas tapos mali naman yung pag-aabono, nagiging lampa yung halaman. Itong stored food na to, bakit importante to? Dahil lahat ito na iipunin ng halaman, pupunta to sa bunga kapag nandoon na siya sa fruiting stage or green filtering stage. Dadalhin yan. Dahil kung gusto mong mapabigat yung bunga ng halaman, yung normal na proseso sa stage na yon na kung saan doon ka palang nag-iipon ng pangbunga mo, doon lang yung basihan niya, kulang yun. Hindi niya kayang pabigatin. Kaya ang nangyayari dyan, iipunin mo muna, naiipon muna yung pagkain ng halaman. Iimbak niya yan kasi ilalabas niya lahat yan. Ipupunta niya yan sa greens para mas lumaki at mas bumigat yung bunga at mas marami. Yun yung reason kung bakit vegetative stage pa lang napaka-importante na tama yung pag-aabono mo para ang target mo dun is ma-increase nga yung mas makapal, mas green, mas matangkad, mas matatag, no? Ito yung example niyan. Mapapansin nyo, bata pa lang yung mais pero nga haba nung dahon, green na green siya. Ginamitan niya ng technology natin. This is another one. So itong mga nasa late stages na to, no? Pero makikita mo delayed yung senescence. Same variety po yan pero mapapansin nyo, mas matatangkad ito, mas delayed, mas green ito, no? Delayed yung senescence niya and mas makakapal siya, kitang-kita. Mapapansin mo ito, bata pa lang ang kakapal na ng dahon. Don't be confused kasi dito sa technology na to, kita nyo may dalawang product, Vitacrop at saka Rhizocoat. Actually same lang po yan kasi magkapatid po yung formulator niyan and nasa same siya na technology before and then nag-split lang. So pareho lang po yung picture na yan. May mga kanya-kanya lang silang upgrades, no, minimal upgrades pero same lang po yan sila. Yung Rhizocoat pino-provide na natin pero yung Vitacrop we are still working on that. Pero don't focus on that, focus on the picture muna. Makikita nyo na green, no. So yan yung direct effect nung sinasabi ko.
Ayan, kung hindi mahaba. Ganon din sa palay, no? Ito, halimbawa niyan pala. Ito, yan. Same variety po yan. Pero may kita nyo kung ano yung mas matangkad. Ito yung sinasabi ko, isa sa sinasabi ko. Definitely, mas matatangkad yung may balance at tamang pag-aabon. Kumpara dito. Parehong variety po yan, pero may kita nyo yung difference. Kitang-kita, 'di ba? Ayan. Yung next naman po is yung flowering stage, no? So, sa flowering stage, kailangan healthy yung pollens. Kasi yung pollens, yan yung later on nagiging grains or nagiging bunga nung crops natin. So, mapapansin nyo usually kapag namumulaklak yung halaman, yun yung tinatawag nating kabuntisan like kabuntisan ng palay. Mapapansin nyo na madalas naninilaw yung dahon or yung dulo ng dahon naninilaw. Hindi po sakit yun. Pwera na lang kung may sakit po talaga just to be clear. Pero madalas hindi po yun sakit. Meron pong hormonal imbalance yung halaman kasi kapag nasa flowering stage na po yung halaman, gutom na gutom po yan sa K. Yung NPK, di ba? K is yung potash. Gutom na gutom yan sa K at saka sa micronutrients kapag nagbubuntis. And kapag hindi mo binigay yung bagay na yan, maapektuhan yung health nung pollens. Mas healthy po yung pollens, mas madami pong mabubuong bunga. Kitang-kita yung pagbubuntis na yun usually sa palay, no? Pero hindi ibig sabihin nun na porket hindi mo siya nakikita sa mais, hindi siya nangyayari. Nangyayari po siya. Lastly is yung grain filling stage. Ito na po. So, itong, balik tayo dito So, yung pollens yan, nagiging bunga na siya. Kapag nagiging bunga, i-grain fill niya na. Lalagyan niya na ngayon yung bunga or i-develop niya yung bunga para mas bumigat siya, mas malaki yung ani mo. Kasi syempre, hindi lang naman sa dami ng butil yan, pati sa bigat ng butil. Dahil ang basihan, alam naman natin po is bigat. Yung stage na yan, yung grain filling stage, kung gusto mong ma-maximize or mapabigat yung development ng kada butil, kulang na kulang yung photosynthesis process lang doon sa stage na yun. Bakit? Kasi kapag nasa grain filling stage ka na, madalas po niya nag-i-start ng dumilaw yung dahon. Ngayon, kung nagsisimula ng maging madilaw yung dahon, saan kukuha ng pagkain or stored energy yung halaman para ilagay dito para mapabigat? Oo, nakakatulong yung malaki ang dahon mo, green yung dahon mo, pero kung gusto mo talagang ma-maximize, dito na papasok ngayon yung kanina. So, yung mga na-imbak ngayon na pagkain galing sa vegetative stage ng halaman, sa buong paglaki niya, yung sobrang pagkain na na-imbak niya, dito yan pupunta na. Maliban doon sa current na nangyayari na photosynthesis, yung mga naipon niyang pagkain, dadalhin niya na dyan para lalong lumaki, dumami at bumigat yung bunga ng halaman. Ito na ngayon yung magpapataas ng ani mo. Ayan, lahat ng naipong pagkain pupunta dyan, 'di ba, sa bunga. Kung mahina yung tanim mo, maaari itong matumba. Syempre, dadalhin niya na lahat ng laman ng tangkay, no, yung pagkain na store niya, naipon niya doon sa bunga, bibigat yung bunga and gagaan yung tangkay dahil ilalagay niya na dito. Kaya kung mahina yung tanim mo, mahina yung pundasyon ng ugat mo, which is all contributory yun, no, doon sa buong presentation na pinakita ko kanina, no, yung balance para mas madawag yung ugat. Lahat ng bagay na yun, kapag nailagay niyan sa butil or sa bunga, syempre bibigat yan kasi magkakalaman, diba? Kung yun nga, mahina yung halaman mo, maaari siyang matumba. Yun na yung lodging na tinatawag, no? Dahil gagaan yung tangkay, dahil maglilipat nga siya ng bitamina, lilipat dun sa bunga. Yung bunga medyo mabigat din yun, bubuhati ng halaman. Kung hindi matatag yung halaman mo dun sa vegetative stage natin, ito ngayon yung mangyayari. Ito ang reason kung bakit maraming natutumba. And napapansin nyo po ba na kadalasan nasa pagbubunga po yung pagtumba? Yun ang reason nun. Dahil nagbubunga, dinadala na ngayon lahat ng nutrients papunta dun sa bunga. And kung magaan siya, mahina yung tangkay, matutumba siya. Ito yung pinaka madalas na rason kung bakit natutumba yung pananim. And yung kalawak na yan, which is napaka-prevalent, laging nakikita sa mga traditional farmers. Napakalaking kawalan yan ng kita, ang lodging. Hindi mo na maaani yan. So, yun yung reason kung bakit natutumba.
Ayan. So, ito yung mga larawan natin. Mapapansin nyo. Ayan, no? Siksik. Punong-puno yung mga bunga. Kung hindi yan punong-puno, ayan, 4 sa isang puno. 4, 3, no? Sa isang puno. Ito, rhizocote, eh. Ayan. Ito, yan, no? Punong-puno. Siksik na siksik. Diba? Ang lalaki ng bunga dahil lahat ng stored energy pupunta dyan. And mapapansin nyo, green na green pa rin siya. Ayan. And dahil ganyan, madalas puno hanggang sa dulo. Lahat ng greens, lahat ng butil, punong-puno at mabibigat. Ayan. So, yan yung epekto ng tamang fertilization para mapataas mo yung ani mo. Ayan. So, kompleto dapat lahat ng nutrients, no? And balance, at saka yung tamang timing ng paglalagay. Ngayon na meron na kayong understanding doon sa paano ba ginagawa yung tamang pag-aabono sa crops para mapataas mo yung ani mo. Kan lang natin to, yung mga factors ulit. Una is yung NPK. Ito yung nitrogen, phosphorus, at saka potassium na macronutrients na usually nabibili mo sa mga agricultural supply. Halimbawa, yung urea, 4600 yon. So, 46% nitrogen, 0 na potassium, 0 na phosphorus. Yung complete naman or triple 14, 14, 14, 14, ibig sabihin nun 14% na nitrogen, phosphorus at saka potassium. Meron kang mabibili na mga micronutrients sa market pero usually pa isa-isa lang or hanggang 3 lang yung components niya. So halimbawa, kasi napakadaming kailangang micronutrients sa halaman para mabalanse yan. Hindi yan isa, dalawa, 3. Marami yan. And ngayon na meron ka ng better understanding, pwede mo nang gawin yan on your own. Pwede kang mag-formulate o pwede kang gumawa ng sarili mong recommendation. Kasi ito na yun eh. Ito na yung science behind. Maliban dyan, yung sunlight at water. Alam na natin yan, diba? So, dito ngayon sa micronutrients, pumapasok yung technology natin na rhizocote at saka multi-gain or Vitacrop. Sabi ko nga sa inyo kanina, iisang halos pareho lang naman to, no? So, dito yan sa micronutrients. Kasi ang rhizocote at saka multi-gain or Vitacrop, kompleto yan sa micronutrients na kailangan ng halaman para mabalanse lahat yan. Ayan, so walang magic, ito lang yun. Walang magic, walang ano. Lahat ng kailangan na essential nandyan sa products ng technology natin. Pwede kang gumamit ng ibang product ngayon na naiintindihan mo na kung paano gumagana yung tamang nutrient at saka fertilization program, nasa sayo yun. Kapag bumili ka ng ibang product, usually, pagtatagpi-tagpiin mo nga kasi hindi naman siya usually kompleto and mahirap din hanapin kapag gusto mong kumpletuhin. So, mas mapapagastos ka. Yung technology natin, syempre, merong recommendation. Meron niyang instruction. Paano siya gamitin. Detailed naman yung instruction, no? And kung nagtatanim ka na ng crop, madali mong maintindihan, syempre. Kasi ganun din naman siya. Ang difference lang, may additional tayo yung sa dami at saka yung sa timing. Kasi di ba nga, kailangan eksakto yung dami at kailangan din tama yung timing based sa growth stages. Kasama yan dun sa technology natin. Doon pumapasok yung technology natin, yung product sa dito sa part na to. Ito yung feel niya kasi ngayon butas ito. Ito yung kulang. Para mailagay ito, kailangan mo nito. Yung tamang dami at saka yung timing para eksakto siya. So, hindi ito magic. Gaya ng pinakita ko kanina, award-winning science and technology ito na tested na to, proven na for more than 30 years ng mga companies na pang-export natin, even the government, hindi naman makikipag-partner government natin sa technology na to. Yung mga awards, national volunteers ng NEDA, hindi siya ma-awardan locally at saka internationally as the most outstanding invention, pinakamagaling na invention. Locally at gold medal worldwide kung magic ito. Kung nangangako lang siya ng kalokohan. Alright? May mga pictures akong pinakita sa inyo. Yan, lahat yan sa product natin, sa technology natin. So, ano nga ba yung akala mo magic pero pachamba-chamba lang? So, napakadami niyan ngayon sa market. Hindi ko sinasabi na hindi mag-work yan. Sometimes mag-work yan, sometimes hindi. And ang reason yan is number 1, wrong advertising. Ibig sabihin yan, ito yung pinapangako niya pero hindi niya sinasabi lahat paano siya gumagana. Madalas pinapakita niya lang, sinasabi niya lang na ito, tataas yung ani mo. Pero hindi niya ini-specify paano nga ba. Doon din papasok yung wrong
understanding. Dahil hindi mo rin alam paano gumagana, hindi mo alam paano i-compute, ang nangyari, nagdidepende ka lang doon sa sinasabi nung advertising. Nagiging product dependent ka ngayon. Hindi mo alam kung paano talaga, ano yung science behind. And syempre, wrong promises. Nangangako nga ng mali. Without proper understanding kung paano gumagana. Now, I'm not saying na hindi nag-work yan. Lalo na kung FPA registered. Tinitest yan ng maigi at nag-work yan. Pero, it's either wrong yung understanding mo kasi product dependent ka nga. Mali yung pag-a-advertise or kulang yung pag-a-advertise at saka mali yung pinapangako. So, yan yung akala mo magic at saka pachamba-chamba lang. Hindi malinaw, walang clarity, basta sinasabi lang tataas, basta sundin mo to. Ayan. So, if you wanna learn more kung paano i-compute lahat ng mga bagay, paano mo maiintindihan lahat ito. Kasi ito, this is just an introductory and course or video for you to understand paano ba nag-work yung tamang fertilization. Pero if you wanna learn more deeply at masagot lahat ng questions mo and bagay, like for example, mga biostimulant, lahat tungkol sa tamang pag-aabono deeply na hindi mo na kailangan kumuha ng magaling na agricultural technician na talagang magaling at mahal, we are creating a course for that. We have an online course that is currently on development as per recording nito, and we are going to launch it soon. If you want to learn more, if you want to dig deeper on understanding more about your crops, hindi ka lang nagdidepende doon din sa recommendation, kundi you really have a deep understanding. In fact, if you wanna learn more about this, there are a lot of advantages na later on ipapakita namin or sasabihin natin. Pero for now, just an announcement. We have an online course that can help you for you to understand more about this. Kasi marami to, lalo na doon sa wrong understanding. Mga foliar, paano siya nag-work, yung sa lupa, bakit hindi okay ang organic fertilizers, or hindi siya ganun ka-effective, bakit napaka-risk, lahat nandito yan. Ilalagay natin dito. Alright? So, that's it for this course. Thank you so much for watching. I hope na marami kang natutunan watching this course. And this is an essential prerequisite requirement if you want to use our technology. Para naintindihan mo, hindi ka product dependent and you know how it works. Kasi dito, hindi tayo magic. Science and technology to. That's it. Thank you so much and yun lang. Have a great day.